the power of expectant faith. Napakahirap, kapatid, na maniwala sa mga bagay na hindi nakikita. It's easy to believe in things that you see, and yet there are things that we do not see, and yet somehow there are desires, there are wants, there are wishes, there are prayers, and there are things that we believe that might happen in the future, and yet we do not see. And today, God is discussing to us today how to have an expectant faith, believing in the things na hindi mo pa nakikita. Kapatid, parang napakahirap, no? Yung bang maniniwala ka sa mga hindi mo nakikita. Kaya may mga religion right now that believes kapag nakikita nila, nahahawakan nila yung kanilang Diyos. But God is not seen. We cannot touch or we cannot see the Lord our God, and He wants us to believe in Him even if we do not see. And our faith, believing in things unseen, will be our great reward. Yun ang reward po natin, kapatid, sa paniniwala, sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos na kaya magbigay sa mga bagay na hindi pa natin nahahawakan or nakikita. Yun ang mensahe ng ating Panginoon for today. Yan ang binibigay niya sa atin. In Hebrews 4:16 in the BSB version, it says to us, "Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive and find grace to help us in our time of need." So sinasabi ng Panginoon na lumapit tayo sa trono ng ating Panginoon na may confidence, may tiwala. Diba yung confidence, yung alam yung believe ka, even if hindi mo pa nahahawakan. When you pray, pag lumapit ka sa Panginoon at nalalangin ka, dapat tiwala ka. You're confident that God will do it. Not, para bang nagbabaka sakali na, Lord, nagkataon na rin naman, napapray ako, napapanalangin ako today, ipapadala ko na sa ito. Diba? Baka sakali lang, baka tumama. Kumbaga parang, is this a chance? Diba? Is this an opportunity or like the lottery? Diba? This is now how God works in our lives. He wants us to trust Him 100%, being confident even if we do not see it yet. Even if the things that we prayed for has not happened yet. That is the secret of our faith. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, hindi ibig sabihin na pag nananampalataya ka or nagtiwala ka or nagdasal ka, mamaya, andyan yung sagot. God has already answered. However, there are times that we haven't received it yet. God is a God of process. May mga proseso. Maybe hindi tayo ready. Diba? Maybe yung sitwasyon natin hindi pa ready. Imagine mo, kunwari, nag-pray ka, gusto mo, Lord, sana, Lord, magkaroon naman ako ng bahay na wala pa akong bahay. Biglang binigyan ka ng bahay, nagkataon, nakatira ka sa tabing dagat. Diba? Paano pag bumaha? Di yung bahay mo, paano na? So God readies everything. Maybe your attitude, diba? The way you look at things, your perspectives. God knows all things. And maybe yung mga katabi mo hindi pa handa. Or maybe hindi ka pa talaga experienced and you need more experience to grow. That's why God sometimes takes, no? God already answered our prayers, pero hindi pa natin siya na-receive. But it doesn't mean na pag hindi mo pa na-receive ang panalangin mo, God will never answer or will not answer. So that's why you have to have an expectant faith. Yun yung gusto ng Panginoon, yung tayo expectant. Yung bang mga bata, di ba? Pagka sinabi sa kanila, na this date, yung petsa na to, itong saktong panahon na to, yung araw na to, ay may bibigay ako si regalo pagdating ng 15th or ng 16th. Though hindi pa nakikita ng bata, grabe expectations niya. Di ba? Trusting the parents na sinabi mo eh. Kasi sinabi ni Ninong eh. Papadala niya sa akin to, bibigay niya sa akin to. Not doubting in any sense na gagawin yun ng kanyang magulang. Ganito rin yung hinihiling sa ating Panginoon. If you really want to have a rewarded or blessed life, kapatid, you have to have faith. Yes, there are times na parang imposible. Like sakit, isang karamdaman. Paano ko gagaling kung, di ba, hindi pa ako pinapagaling ng Lord? You have to believe, kapatid. There's a reason why God is allowing things in our lives. Di ba? Sometimes, maybe to humble us. Maybe baka tumataas na gusto ng ating pride. Di ba? Or maybe baka gusto lang ng Lord na magkaroon tayo ng mas malakas na loob, di ba? Nakalooban para magiging hindi tayo matatakotin, di ba? Or maybe someone
na kilala mo ay daraan din doon balang araw. Kaya pinadaan ka doon so that pagdating ng time na nakita mo siya, ay dumaan ako dyan. Kakayanin mo yan kasi nakaya ko yan dahil hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Gumaling ako. Diba? Kung kinaya ko, kakayanin mo rin kasi si Lord kasama mo. Hindi ka niya pababayaan. So nakapag-encourage ka, nakapag-inspire ka because God used your very situation when you were praying and yet you did not yet get the answer. And so when you get your answer, and nakita mo yung tao na nangangailangan ng answer ng Panginoon, then you can encourage them. You can do it, kaya mo yan. Dumaan din ako din eh. God answered me. So you have to approach the throne of God with confidence. So pag nagdala ka ng panalangin sa Panginoon, dapat confident ka. Believing, parang nagda-doubt ka sa Panginoon na parang, teka Lord, kaya mo ba to? Basta papadala ko na lang to prayer sa'yo. Bahala ka na. Diba? Maling prayer yung kapatid. That's not the way you talk to God. The way to talk to God is you are confident already. Diba? Ganun dapat. That's like Abraham. Kaya he was credited the faith na meron tayo, kapatid. Lahat tayo. Kasi si Abraham po, kapatid, naniwala siya, although hindi pa niya nakikita, hindi pa niya nahawakan, sinabi sa kanya, Lord, go to this land, pumunta ka sa lupain na to, sa bansang ito, at gawin mo yung papagawa ko sa'yo because I will give you a promised land. Magkakaroon ka ng maraming salinlahi at gagamitin ko ang buhay mo. Yung land of Israel, dun galing, kapatid. At kay Abraham, dun nagsanga-sangay. Sabi nilang monotheism or yung Judaism, di ba, nagsanga-sangay, nagkaroon ng Christianity, and all, so many other beliefs and faiths. Diba? Tayo po yung tagapagmana bilang from Abraham to Christ to us. Tayo po yung sumunod. So Israel muna and then tayo mga Gentiles or Christians. How did it happen? Because of faith. Kasi nung pinapunta siya ng Lord, maganda buhay ni Abraham eh. Okay na okay siya. Settled na siya. Maganda ang kanyang kumbaga property. Mayaman si Abraham na tao. Pero sabi ng Lord, pumunta ka dito, takbo ka dito sa bandang malapit sa desierto, may papagawa ako sa'yo. Wala ka pang anak, pero bibigyan ka ng mga maraming salinlahi. So, when you look at it, during that time, almost 100 years old na si Abraham. Di ba? Parang isipin, di ba parang crazy? Di ba? Parang, how can it happen? Nung almost 100 years old na yung asawa ko, almost 90 na. Tapos sabi, magkakaroon kami ng maraming salinlahi. Wala pang anak. Di ba? How can it happen? And paano papunta ron? Paano kung sugurin kami ng mga tulisan? Diba, na masasamang tao ng mga ibang mga taga-tribo? We will walk parang kami-kami lang. What is our protection? And yet Abraham believed in the Lord. He had that expectant faith na whatever happens, lalakad ako, pupunta ako kasi pinapunta ako ng Panginoon, believing na may gagawin siya. And He will provide for all our needs. And siya rin mahala magbigay ng magiging anak. Kung wala pang anak, magkakaroon ng anak. Kasi sinabi niya, magkakaroon ng maraming salinlahi. Just like with Hannah, di ba? One of the greatest faiths din na meron sa Panginoon. And we know, alam mo kapatid, yung dedication, di ba? When you dedicate your kid or your child, sa ibang religion, tawag po nila dun binyag. Pero yung biblical standpoint, yung correct na doktrina na dapat natin susundin is hindi po binyag, kundi dedication. So yung mga kids po natin dapat i-dedicate natin sa Panginoon. At itong si Hannah, i-dedicate niya sa Panginoon ang kanyang anak in advance. Kasi tayo, di ba, pag dinededicate natin ng bata, pinanganak na. Nandiyan yung bata. Di ba? Ganun po madalas pag 1-year-old na or onwards, minsan yung iba, baby pa talaga, dinededicate na. Pero si Hannah, walang baby. Pinagtatawanan siya ng mga kapitbahay niya kasi wala siyang baby. And she was so sad. She felt bad about it. And so she talked to the Lord. She conversed with the Lord. Lord, give me a child and I will dedicate to you this kid. I will believe that one day, oh God, that you will provide that kid, that son sa akin, sabi ni Hannah. And I will dedicate this kid to you. Ibibigay ko siya sa iyo bilang iyong lingkod. Years before nangyari yung kapatid. Maraming taon ang binilang bago nangyari. But she had faith in the Lord. She trusted the Lord, believing na kayang gawin ng Panginoon yun. And so it was credited to her as faith.
expectant faith. Nag-expect siya sa Panginoon na may gagawin ng Panginoon. And the Lord answered Hannah. Yung po yung mga nakakilala po sa atin, yung si Samuel, Prophet Samuel. Isa pong anak po siya ng babae na hindi pa nagkaka-baby. Si Hannah. She believed with confidence. So she approached God and dedicated a son na hindi niya pa hawak sa kanyang mga kamay. Kapatid, we don't know the whole story of everyone in this broadcast. But God knows your story. Alam ng Panginoon yung mga pinagdadaanan mo. Alam ng Lord yung mga bagay na hinihiling mo. Alam ng Lord kung may karamdaman ka, kung may dinadamdam ka, kung may paghihirap kang dinadanas. Alam ng Lord yun. He sees and knows everything. That's why He wants you to talk to Him. Kausapin mo siya. Tulad ng ginawa ni Hannah at ni Abraham. Diba? We should talk to our God. Are you talking to your God? Are you giving Him time to converse with you, kapatid? Or are we not giving our Lord the time? Mahirap, kapatid, magtiwala. But God is teaching us today, tinuturuan tayo ng ating Panginoon to hold to faith of an assured expectation, an assured outcome. Na kahit hindi pa natin nahawakan, naniniwala tayo na bukas makalawa, darating ito. Marireceive din natin ito. Kasi faithful ang ating Panginoon. Diba? Especially, kapatid, kapag hindi po nangyayari yung mga gusto natin mangyari, parang palala ng palala yung situation, di ba? Minsan ganun. Talaga namang nag-pray ka, and then yung imbis na panorte, yung direksyon ng mga panalangin, pa-south, patimog. Di ba? Paano nangyayari? Pinag-pray ko naman to. Naniwala naman ako, nanampalataya ako. But everything, kapatid, takes a process. There's a reason. There's a battle. May kaaway, may demons na gustong patumbahin ka. Lahat tayo. Because the evil, Satan himself, is so jealous. He doesn't want us to be victorious. He knows that we should be living victorious lives. Buhay ng tagumpay. And so he wants us to be stagnant. Doon lang tayo. Huwag ka nang aalis dito kasi ayaw ko ma-receive yung reward mo. Diba? Ayaw ko ma-receive mo yung pangarap mo. Ayaw ko ma-receive mo yung sagot ng Panginoon. Dito ka lang. So ikaw naman, maniniwala ka, doon ka na malulugmok ka ngayon. Ayaw ng Lord malugmok tayo. So He wants us to have that expectant faith na magtitiwala sa Panginoon kahit di pa natin nakikita o nahawakan. Focus point number 1 na binigay ng Panginoon, believe it because God listens to you. So magtiwala ka sa Panginoon sa mga panalangin mo na binibigay sa Panginoon, na pinapadala mo sa Lord, yung mga dasal mo, sapagkat nakikinig ang iyong Diyos. Jesus Christ listens to your prayers. In 1 John 5:14-15, in the ISV version says to us, and this is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He listens to us. And if we know that He listens to our requests, we can be sure that we have what we ask Him for. Ibig sabihin, kailangan kalooban muna ng Lord. Number 1, kailangan tama yung panalangin. Baka naman pinagpapray mo, gusto ko maubos lahat ng kaaway. Diba lahat ng kaaway ng kamag-anak o ng kapitbahay ko na kaaway ko, parang ganun. Bakit ganun yung prayer mo, kapatid? Number 1, hindi yun ang will ng Panginoon. You should pray with the will of the Lord in your mind and in your soul. Diba? Uunahin mo ang kalooban ng Panginoon. Pag nag-pray ka, pag tiwala ka na, nampalataya ka sa Panginoon for something, make sure na ito ay tama pong panalangin. Diba? O hindi naman siya selfish na panalangin na pang sarili mo lamang. Gusto ko maging pinakamayaman na mayaman. O unang-una, mali na agad because you're loving money. You're not loving God. Diba? So pag nag-pray ka, dapat yung para sa Lord. Diba? Yung kalooban niya para sa buhay mo na tama, yung tama ang panalangin. And by doing so, the Lord is listening. Kapag kalooban niya, pakikinggan niya ang iyong panalangin. And you have that confidence na alam mo, nasasagutin niya kasi sabi niya, when you do that, He listens to your requests and you can be assured that you already have what you asked from Him. Sa'yo na yun. Take it, claim it. Kaya nga sabi nila, when you have faith, when you pray, claim, receive. Ganun dapat. You claim it and you receive it with all your heart. You have to believe God na kaya niyang gawin yun at gagawin yun sa iyong buhay. But reality in life, syempre napakahirap ng buhay. That's the truth.
madaling sumuko. But God wants us to believe Him because He is listening to our prayers. And sabi mo, paano ko magagawin? Napakahirap, di ba? Parang imposible naman. Yes, imposible. Even si John the Baptist, kung kailan mo si John the Baptist, di ba, yung nagbautismo sa ating Panginoon? Nandun po sila sa may, I believe it was Jordan River, and when they were there, imbis na ang Panginoon sa magbabaptize sa kanya, hindi po si Jesus Christ nagbaptize sa kanya. Si Jesus Christ ang binaptize niya baliktad kasi Jesus Christ wanted to show humility to the Father, to God the Father. Diba? And after nun, lahat ng miracles po na pinagdaanan ni John the Baptist, one day, sa dami ng pinagdaraanan niya, kasi nakulong po si John the Baptist, nakulong siya. Nung kasagsagan na nagmi-ministry na si Jesus Christ, bigla pong nakulong. Ito po si John the Baptist. Kaya napatanong siya, pwede ba ipatanong mo sa mga mga assistant natin dyan, kausapin niyo si Jesus Christ. Sabihin niyo kay Jesus, ikaw ba talaga ang Mesias? Ikaw ba talaga ang sugo? Can you imagine si John the Baptist, nagkaroon siya ng doubts? Diba? Kasi yung hirap ng pinagdadaanan niya eh. Lahat ng tao, pwede magkaroon ng doubt, kapatid. Pwede magkaroon ng alinlangan. Pero hindi tayo dapat dun tumira sa doubt na yun, sa alinlangan na yun. We can make mistakes. We can fall sometimes. We can forget sometimes the Lord our God's faithfulness and loving kindness. Pwede natin makalimutan yun. Pero huwag mong kalimutan na mahal ka ng Diyos. Nakasama mo siya sa lahat ng laban mo at nakikinig siya sa iyo. So kapatid, make no mistake, God is listening to your prayers, especially if that prayer is from a heart that is for the Lord. Kapag buong puso nananalangin ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan at tama ang iyong puso, papakinggan ka niya. And you can be assured na kung kalooban niya, sa iyo na yung panalangin na yan. Sasagutin niya yan kung kalooban ng Panginoon. So kapatid, huwag kang magtaka. There are times that we fail to see God's faithfulness in our lives. But God wants us to continue believing, continue praying. Yun ang gusto ng Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang tumigil sa pananalangin. Huwag kang tumigil sa pagtitiwala. May sakit pa rin, may nararamdaman pa rin. Yes, kapatid, may sakit. Lalong mag-pray. Lalong may problema, lalong magtiwala. Kanino ka magtitiwala? Sa kaaway? Doon ka magtitiwala, kapatid. Walang bibigay sa'yo na tama yun. May pwede siyang bigay sa'yo, temporary. Marami pang kapalit. Ganun po yun eh. Di ba? Ang kaaway, bibigyan ka niya ng something. Kaya nga, di ba, inoferan niya si Jesus Christ, si Satan, si Lucifer. Inoferan niya si Jesus Christ, ano man nakikita ng mata mo, bibigay ko sa'yo. Sambahin mo lang ako. Yun ang gusto ng kaaway. Kaya huwag ka magtaka sa Hollywood, napakaraming pong tao in power, napakayaman na tao. Kasi dinedikit nila ang buhay nila kay Satan. Pero grabe rin po ang balik nun. Maliban siyempre sa impyerno, ang punta na nun, grabe rin po yung mga balik, curses, contracts, di ba, witchcraft na mangyayari sa buhay nila. Do not follow that direction, kapatid. God has more in store for you and your family. You just have to believe Him. You just have to trust Him. Kailangan mo magtiwala sa ating Panginoon. Focus point number 2 na binigay ng Panginoon, God despises doubt. So this is a warning for all of us. Magtiwala tayo sa Panginoon pero iwasan po natin yung pag-aalinlangan. Diba? Lalo na yung nag-grumble ka, yung sinisisi mo ang Lord, yun ang pinakaayaw ng Lord, grumbling. Sinisisi mo siya. Huwag na huwag po natin yung gagawin. Ganun po nangyari sa Israel. Alam niyo po ba yun? Kaya sila umikot ng 40 years in the desert. Imbis na nakarating sila, maybe in 40 days lang, baka mga 40 araw lang, nakarating na sila sa land, promised land, okay na. Tumagal pa sila, ang dami namatay, 40 years. Why? Because nag-grumble sila eh. Parang ganito lang yung apply natin sa ating sarili. Kasi binibigyan sila ng pagkain ng Lord araw-araw, may umuulan ng mga ibon, yung mga pugo, umuulan ng pugo everyday para may pagkain sila, tsaka ng mana. Parang special na tinapay galing sa Panginoon. Imagine mo may libreng tinapay, umuulan ng tinapay. Diba? Can you imagine that, kapatid? Napakahirap nun. Naisipin na parang, sa panahon natin ngayon, diba, sobrang himala na yun. Pero sila nakikita nila sa kanilang mga mata. And yet, what did they do? Sabi nila, buti pa doon sa Egypt, sa pinanggalinan ko, kahit maraming problema ron, masarap, may toyo, may patis, may suka,
Di ba? Parang ganun. So nag-grumble sila. In a sense, na they're trying to rebel against God. And ayaw na ayaw ng Lord yun. Kaya be careful, kapatid, doon sa bagay niyo. When you're praying to God, do not grumble. And number 2, do not doubt. Huwag magtiwala ka. Huwag ka nang panghinaan ng Lord. Na baka hindi naman ito gagawin ng Lord. Siguro hindi naman ako sasagutin ng Lord. Or baka hindi naman nakikinig sa akin ng Lord. Parang gano'n. Magtiwala ka, kapatid. Because He despises that doubt. In James 1:6-8, in the BFP version, says to us, but he must ask in faith without doubting. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not expect to receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. So ayaw ng Lord na nagda-doubt. Ang gusto ng Lord yung tiwala. Manampalataya ka pag nanampalataya ka, panghawakan mo na yun. Diba? Huwag mo nang bitawan. Surely God has a plan. God has a reason. And God is about to do something in your life. Yes, it might take time. It might take a process. Pero tignan mo yung karakter ng Panginoon. Kahit kailan hindi pa natalo ang Lord sa laban. Hindi pa siya kahit kailan nagkulang. Hindi pa siya kahit kailan nagkamali. So kung kanino ka magtitiwala? Diba? So sabi dito, the man that those who doubt, sabi nila, yung man who doubts should not expect to receive anything from the Lord. Napakabigat nun. Anything. You are not about to receive anything kung nagda-doubt ka sa Panginoon. So kung may hinihiling ka sa Panginoon, may pinagpapray ka sa Diyos, magtiwala ka, 100%. God may answer, God may not answer. It's up to the will of the Lord, di ba? Your job, our job, is to pray. Pero tinitingnan lang ng Lord yung ating character. Di ba? Ano yung puso mo sa Panginoon? Are you dedicating everything to the Lord? Are you giving it all back to Him? Di ba? Importante yung kapatid. Sapagkat hindi po i-reward ng Panginoon yung ating doubts. I-reward ng ating Panginoon yung ating faith. So have an expectant faith. Yun ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Yun ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Katulad ng story ni Elisha, di ba? Nung time na nagkaroon ng matinding taggutom ng famine in all of Israel, gutom na yung mga tao, syempre. Dumating na nga yung cannibalism. Nagkaroon na naman cannibalism sa buong Israel kasi they don't know where to get food. Dahil kinubkub sila ng mga Assyrians, gutom na silang lahat. So nung lumapit po itong hari, pinadala niya yung mga messengers niya kay isang prophet, si Elisha, sabi niya, nagugutom na yung mga tao, gawa ng paraan. Sasagot ba ang Lord? Diba? Sabi niya. Sabi ng Lord, tomorrow, just like this day, at this time of the day, tomorrow, magkakaroon na ng pagkain. Bubuhos ng pagkain. Na halos walang sapat na sisidla ng lalagyan. Punong-puno ng pagkain ang lugar na to. Can you imagine? Nagkakaroon na ng cannibalism. Ang ibig sabihin po ng cannibalism, kumakain po ng hindi po dapat kainin. Pero si Elisha, yung faith niya, expectant faith niya, sabi ng Lord, bukas, sa oras na to, bubuhos ng pagkain nang walang sapat na lalagyan at sisidlan. Pupupuno ito ng pagkain at yung lugar na to. Paano mangyayari? Wala na makain yung mga tao for so many months. Kasi ganun po, pag kinugkog ka ng may siege, yung siege warfare, di ba? Gutom na yung mga tao, walang pagkain for so many months, and paano makakasurvive sila? And then you're saying, nagbukas makalawa, mayroon ng pagkain, punong-puno itong lugar na to. Kaya yung isang officer ng king, sabi niya, kung kalooban man ng Diyos at sasagutin nga ng Diyos yan, mangyayari kaya yun? Nakita niyo yung bibig niya? Napakinggan yung sinabi ng bibig niya, di ba? Mangyayari kaya yung kahit sinabi na ng Diyos o ginawa na ng Diyos? So kapatid, be careful. Lalo na sa doubts. When we speak things of grumbling or doubting, ingat po tayo. Why? Kasi bumuhos nga po ng pagkain. Kasi yung kumukubkub sa kanila na Assyria, yung nag-siege sa kanila na Assyrians, God did something. Nagpatunog po ang Panginoon ng something na parang dumadagundong sa buong lugar, dumadagundong. Akala ng mga Assyrians, paparating yung mga kawal or mga sundalo ng ibang bansa para durugin sila. Sa takot na nagsipagtakbuhan sila, iniwan nila lahat, yung ginto, yung pagkain, yung mga damit nila, yung mga tent, yung mga tolda, iniwan nilang lahat doon. Punong-puno ngayon ng pagkain, punong-puno ng mga gold, punong-puno ng mga
yaman na iniwan nila sa takot nila. Kasi gumawa ang Lord ng himala. At dahil doon, napuno ng pagkain yung mga tao, so sobrang gutom, nagtakbuhan. Diba, lahat sila nakakuha ng pagkain, nagtakbuhan, nagkaroon ng stampede. Ang nangyari, yung officer ng king, na siya nagsabi kay Elisha na kung kalooban nga ng Diyos, kung sasagutin nga ito ng Diyos, mangyayari kaya ito. Nakita niya yung pagkain sa kanyang sarili mga mata. Ang daming pagkain. Pero hindi siya nakakuha ng pagkain kahit isa. Kahit isang kusing ng pagkain hindi siya nakakuha. Kasi natapakan siya ng mga tao, nagkaroon ng stampede, namatay siya. That's why we have to be careful. God loves us. God wants to reward us. But don't doubt God. He can do it. Kung kalooban ng Panginoon, gagawin niya yun. So, ibigay mo sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya kasi ang gusto ng Lord para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, yung best. Yung best of the best. Diba? So, your mouth is very powerful. When you pray the right way. You talk to God the right way. You say things the right way. Hindi yung pagka nagalit ka, na-frustrate ka na sa buhay mo, ang dahil mo sinasabing hindi maganda. Diba? Huwag ganun, kapatid. Speak life, speak blessings, speak love. Diba? Speak faith. Kasi ang bibig po natin ay makapangyarihan. Ang tatandaan natin. Because God has given us the authority and the power. Kaya nga pwede tayo magpalayas ng demonyo, di ba? In the mighty name of Jesus, get out of this place. In the mighty name of Jesus, be healed. Because God has given us power through our mouth. So ganun din, kapatid, sa iyong buhay. Speak life, speak blessings lang dapat. Be expectant of by faith. Naniniwala ka na gagawin niya ng Panginoon, ano man ang nakikita mo, ano man ang nangyayari sa iyong paligid. So take away sa binigay sa atin natin Panginoon. Number 1, pleasing faith is exactly equal to divine rewards. So, kailangan po natin i-please ang Panginoon. How do we please God? Paano natin mapapasaya, matutuwa ang Panginoon, ang Diyos sa atin? By faith. Naniniwala ka na naman ng palataya ka sa isang bagay na pinapanalangin mo kahit hindi mo pa nakita. And then because of that, God will reward us. That's number 1. Number 2, believe you already received it. Kahit hindi mo pa nakukuha, naniniwala ka na. Kahit hindi ka pa gumagaling, naniniwala ka, gagaling ka. Diba? Kahit hindi ka pa nakababayad ng utang, naniniwala ka, mababayaran mo yun. Higit pa, diba? Mas marami pang darating na blessings. Kung itong year na to maalat, before the year ends, naniniwala ka, nananampalataya ka, na magiging masagana, bubuhos ng blessings, ng rewards ng Panginoon. Diba? From lack and poverty, diba, to riches and blessings ng Panginoon. Wala pong bagay hindi kayang gawin ng Panginoon. And lastly, work on your faith. Kailangan pag nagtiwala ka, gumalaw ka. Kailangan pag nanampalataya ka sa Panginoon, you work on that faith. You continue on walking, you continue on believing and standing while doing what you're supposed to do. So sinabi mo, Lord, I'm praying for healing. And sabi ni Lord, sabi mo sa Lord, gusto mong ma-heal, pero hindi mo ginagawa ang tama, hindi mo iniinom yung tamang gamot, di ba? Kinakain mo yung mga bawal na pagkain. Hindi ka dapat mag-exercise, ayaw mo mag-exercise, di ba? How can you heal when you yourself are working against your faith? So you have to work on that faith. Nagigits pa natin yung kapatid. So sabi mo, Lord, gusto ko na makabayad ng mga utang, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng something here. Di ba? Bless me, O God. Bless me. Remember me. Bless me. Answer me, O Lord. And then, ang ginagawa mo, kaliwat kanan, lahat ng credit companies, inuutangan mo. So, paano mapupunan ng Lord yung iyong panalangin kung you are the one making it worse? Diba? You have to make it work. Same with your wife, with husband and wife. Diba? You're praying na magkasundo na kayo, magkabalikan na, maging maayos na. And what are you doing? Pag nakita kayo, talagang nagsisigawan kayo. Kulang na lang, mawasak yung buong bahay sa sigawan at away. So how can God fix it kung ikaw mismo, hindi mo pinifix? Diba? We have to work on that faith. Kailangan mong trabahuin yung pananampalataya na yung kapatid. And God will reward you. In Hebrews 11:6, in the ESV versions, God says to us, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those
who seek Him. So sinasabi ng Panginoon, kailangan mo manampalataya. So you have to have an expectant faith, believing na kayang gawin ng Panginoon yun. Sapagkat hindi mo siya mapiplease. And huwag ka na mag-expect, kapatid, huwag tayo mag-expect kahit sino sa atin na i-reward ng Panginoon, na-answer ng Panginoon ng ating mga panalangin kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Kailangan ng tiwala, kapatid. Ganun yun. Walang pinagkaiba sa magulang na yung anak, nag-expect na merong regalong nanay at tatay. Pero pag tinatanong siya ng magulang, pabalang sumagot. May pagka-rude, may pagkabastos sa Tagalog. So how can you expect na yung magulang mo, your parents will give you something as a reward kung hindi mo sinasabi yung mga bagay ng tama? Di ba? The same way with God. You have to please God. And how do you please the Lord? By believing in Him, by trusting Him that He will do it for you. That He will never leave you nor abandon you. That He will never forsake you at any point in time. But He will always be for you and with you. Yes, kulang ang production, di ba? Kulang ang inaasahan mo. Pero magtiwala ka. Kasi yun yung nire-require, yun ang requirement ng Panginoon for the reward to come in. Gets ba natin yun? Kulang na nga, hindi ka pa nagtiwala. Kung kulang, lalo ka magtiwala because you are expecting an answer, a reward. The reward comes by believing. Yun ang malinaw dito, sabi dito ng Panginoon, He rewards those who seek Him. Reward. If you seek Him and you please Him, then He will reward you. So kailangan mo manampalataya, magtiwala sa ating Panginoon. In Mark 11:24, in the CSB version, it says to us, therefore, I tell you, everything you pray and ask for, believe that you have received it and it will be yours, kapatid. So, dapat, dahil hindi mo pa nakukuha, hindi mo pa natatanggap, kapatid, yung kasagutan sa iyong mga panalangin, magtiwala ka na. Diba? Tanggapin mo na yung receive it by faith. Makikita mo yung unti-unti dumarating, bumubuhos na. Ayan na yun. Sometimes it takes a process, but when it comes in, you know, alam mo, Panginoon lang gagawa rin. Diba? You're praying for a business, and yung business na ito, tagal mo nang pinag-pray, and magulat ka na nung dumating, napaka-smooth. Diba? Parang imposible, pero parang walang resistance. Alam ko sa Lord galing to. Diba? You're asking the Lord for a job, para sa trabaho. Ang tagal mo nang pinagpapalit na magkaroon ng trabaho. Pero sa isang araw lang, may lumapit sa'yo, in-interview ka, tapos pinirmahan na agad yung kontrata, okay na lahat. Ihabol mo na lang daw yung mga requirements, may trabaho ka na bukas. Ganun kabilis gumalaw ang Panginoon, pagkakalooban niya, time na, di ba? Yung tinatawag na Kairos moment, Kairos time mo na, yun na yun para sa'yo. Wala makapipigil dun, kapatid. So receive it already. When you ask for something from the Lord, receive it. Lord, I'm praying, Lord, for a better results this year, for better performance this year sa aking trabaho. And I already receive it, oh God, that I will have the best performance of my life in this job that I have this very year. Hindi naging magandang start of the year, I will be believing, oh God, that this whole year will not end for nothing, with nothing, but will end with a bang. With a bang, Panginoon, na alam ko, oh God, na Ikaw ang magpo-provide best blessings, best rewards. So ganun dapat, kapatid, receive mo na sa Panginoon kahit hindi mo pa nakahawakan. Last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon, in James 2:17, in the NASB version, says to us, in the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. So kailangan, kapatid, we have to work on our faith. Kasi marami sa atin na kapag naniwala, ayaw mo na, Lord, bigyan na natin yun. Siya na bahala dyan. Mali po yung prayer na yan. When you pray, you work on your prayer. Meaning, kunwari, you're asking the Lord God na gusto mo maging mataas ang grades mo, kunwari, you are malapit na sa line of 7, di ba? And you don't want to have a line of 7 na grade and you want it to go up, maybe line of 8, line of 9. Then yung kailangan mo mag-study. Kailangan mo mag-aral so that maging maganda ang result. And God will do it for you. But you have to work on your end. You have your own responsibility sa Panginoon. Maybe nagpa-pray ka sa Panginoon, Lord, gusto ko maging maayos sa aking pamilya, ang gulo-gulo. Pero ikaw mismo, ang pasaway. Hindi mo iniingatan lang yung pamilya, hindi mo sila inaalagaan, hindi mo sila minamahal. And then you're expecting na magkakaayos-ayos kayo buong pamilya. How can that happen? Diba? You have to work on that faith, kapatid. If you believe in God, do something about it. The same way, gusto mong gumaling.
but you're not following the correct directions, how can you expect to be healed? Diba? God can do miracles, yes. But maybe God is allowing ito tumagal yung dapat na sakit na maaaring napagaling lang in 1 or 2 months, papatagalin pa ng Lord na matagal kasi matigas ang ulo. Diba? Sometimes the answer is right in front of us. Nasa ating mga mata na, nasa ating paningin na mismo yung kasagutan, pero hindi pa natin nakikita kasi matigas ang ating ulo. So kapatid, you have to do the right thing in the eyes of the living God so that the Lord can answer and the Lord can bless you and reward you in accordance to your faith. So kapatid, be expectant in faith because you are destined for more. You are destined for more. Hindi po gusto ng Lord na mag-lack ka, na kulang ka, na nasa poverty line ka, di ba? Hindi na gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Lord na i-bless ka. Ang gusto ng Lord ay malakas ang iyong pangangatawan. Ang gusto ng Lord ay bigyan ka ng mahabang buhay. Di ba? Ang gusto ng Lord ay bigyan ng magandang disposisyon ng iyong pamilya. Matupad mo ang iyong mga pangarap. But you have to have faith, that expectant faith in the Lord. Marami sa atin nag-expect lang tayo pero hindi natin ginagawa yung part natin. Diba? Or maybe nag-expect tayo ng faith by faith, pero bukas pa kalawa pag dumating yung mga pagsubok, nakalimutan na natin ang ating Panginoon. Hindi po dapat ganoon ang proseso. We have to trust the Lord God with all our heart. Diba? Because sabi nga ng Panginoon, we are destined for more. Dapat i-follow natin si Paul, si Pablo, having that expectant faith. Kasi nung kinagat po siya ng isang ahas or ng snake, Paul was bitten by a snake. Imbis na magpanik, di ba normal pag kinagat ka ng something, magpapanik ang tao. Tatalon-talon, di ba? Maybe baka naglulupasay na, di ba? Nagsisigaw, tulungan niyo ako. Pwedeng ganun. Pero tignan natin si Pablo. Nung kinagat siya ng ahas, pagkagat sa kanyang kamay, tinignan niya lang. Tapos sinake niya. Tapos tinapon niya yung ahas. That is expectant faith, kapatid. Not being shaken, whatever it was that he saw. He was calm, unshaken, and composed. Calm, unshaken, and composed. So despite kapatid may mga pinagdaraanan tayo sa ating buhay, gusto ng Panginoon ganoon tayo. Kalmado lang. Unshaken. Nagkakagulo na sila lahat doon. Pero ikaw unshaken ka. Diba? And then composed ka. So mas maayos ang iyong disposisyon. Ano man na nangyayari, you are not doubting. Lord, ikaw nagsabi nito eh. Ililigtas mo ako, hindi mo ako pababayaan. Hindi mo pababayaan ang aking pamilya. Hindi mo pababayaan ang aking mga pangarap. Hindi mo pababayaan ang aking trabaho. Hindi mo pababayaan ang aking eskwela. You will provide, Lord. You will do something about this because you are my God and you are a faithful God and I will trust you, Lord. So magtiwala tayo sa ating Panginoon. And sometimes, kapatid, we ask so much from the Lord that we are expecting so much. Pero hindi siya ang priority natin. Have we ever looked at ourselves, baka mamaya hindi priority ang Panginoon? Priority natin ang ating pamilya, pero priority natin ang ating kamag-anak, priority natin ang ating trabaho, diba? Priority natin yung pagyaman. Maraming ganun tao eh. Pero si Lord hindi priority. Tatawagin lang pag may kailangan. Diba? Nakalulungkot. But that's the truth in most people in the world. Ganun po ang galawan. Pero gusto ng Panginoon, siya dapat ang una. When you are going through something, siyang unahin mo. You converse and you confess to God. Lord, hindi ko to kaya. Tulungan mo ako, save mo ako. And then tsaka ka mag-move. Tsaka ka gumalaw. Tsaka ka mag-expect ng mga bagay-bagay. Kasi ginawa mo yung part mo bilang anak ng Diyos, nagdasal ka na. Nagtiwala ka na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Tandaan mo kapatid, your faith, yung pananampalataya mo, it's a right, it's a privilege, and it's an access. Ano po ibig sabihin nun? Karapatan yun. May karapatan ka sa Panginoon na manampalataya. At yung pananampalataya mo, binibigyan ka ng Lord ng karapatan. Di ba? Na ma-receive mo. Kasi privilege mo yan. It's a privilege na ma-receive mo yung mga rewards mo. And that is your access sa Panginoon. Without that faith, kung hindi ka mananampalataya, kung hindi ka magtitiwala, hindi ka makaka-access. Hindi ka makapapasok sa kalooban ng Panginoon. So meaning, yung makukuha mo, tira-tira lang. Di ba? Yung mga latak. Kung gusto mo makuha yung mga bigay ng Panginoon, yung mga rewards talaga. Di ba? Hindi yung parang, nag-survive na ako, okay na yun, nag-survive. Hindi ito about survival, but about flourishing, about prosperity, about blessing, about favor ng Panginoon, the anointing of God. Kailangan mong i-prioritize ang iyong Diyos na buhay.
Kapatid, today is the day to move mountains. Today is the day to move mountains. Gaano kalaki ang pananampalataya mo sa Panginoon? Yes, we might see defeat, pushback, or delays. It happens in life, in our lives. It can happen. But God uses these very moments for us to rise up above those moments ng ating buhay. Ano man yung mga pinagdaraanan natin, hinayaan ng Panginoon niya na magamit bilang mga tungtungan kasi yung mga problema, yung mga sakuna, yung mga sakit, yung mga karamdaman, yung mga pagsubok, tungtungan mo yan para makaapak ka palagpas sa mga bundok ng iyong buhay. Without those tungtungans, hindi ka makararating. God allowed those tungtungans para makalagpas ka ron. That is, you have to walk by faith, you have to stand by faith, you have to see by faith, and you have to live by faith. Kailangan mo ipamuhay yung pananampalataya na kapatid. Kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka. Diba? Naniniwala ka na may gagawin ng Panginoon. Maybe it is already your season. Hindi mo pa nakikita yung iyong season. Season of answers, season of miracles and rewards kasi you're not having that faith sa Panginoon. You have to stand by your faith sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Wala pong imposible sa ating Diyos. Why, kapatid? Natanong mo ko sa iyong puso, sa iyong isip. Bakit kaya walang imposible sa ating Panginoon? Kasi sabi niya, you should have faith because He is faithful. Tapat ang ating Panginoon. So ano man yung mga pinagdaraanan mo, ano man yung mga nangyayari sa buhay mo, God is above all of those things. Remember that God is good and all will always be good to you and He is faithful to you. Sometimes we are not faithful to God. Hindi tayo katiwa-tiwala, hindi tayo gumagawa ng tama. Pero ang Panginoon lagi nandyan, nag-aantay sa atin na gawin natin yung tama. Pero kailangan tayong manampalataya sa Kanya. And so that He will have that authority para i-bless tayo, para ibigay sa iyo yung mga rewards mo, kapatid. Kailangan mo ibigay full blast na tiwala mo sa Panginoon because by your expectant faith, kapatid, you are destined for more. So remember and be reminded of the power of your expectant faith. Nananampalataya ka ba? It's time. Believe in God and what He can do for your life. Yan ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng Kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and baka worse, hindi mo pakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, there is a reason that we are here in this world and our purpose is to glorify God. At pag tayo nawala sa mundo na to, hindi natin maiwasan yun. One way or another tayo mawawala sa mundo na to. Maybe after 100 years or something we do not know. Only God knows. Pero pag tayo nawala sa mundo na to, may pupuntahan tayo. It's either hell or impyerno or heaven or langit. The problem is, you cannot be assured kung saan ka makakapunta. Diba? Wala kang kasiguruhan kung saan ka pupunta sa dalawa na yun. However, there's a way para maka-assure ka na makarating ka sa langit balang araw at hindi ka mapunta sa impyerno. That is, if you will believe in Jesus Christ, sapagkat iniligtas ka niya sa iyong mga kasalanan, binigay niya ang buhay niya bilang sakripisyo 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. At siya'y nabuhay muli after 3 days para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para hindi na tayo pupunta sa impyerno, kundi sa langit na balang araw. But you have to make a confession of faith. Makailangan mo i-declare ngayong araw na to na nananampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan at tinatanggap mo siya ng buong puso, isip at kaluluwa. Kung gagawin mo yung kapatid na maniwala at manampalataya ka sa Panginoon Jesucristo bilang Diyos sa tagapagligtas, ililigtas ka niya mula sa impyerno at makararating ka sa langit balang araw. If you want to receive that, kapatid, yung gift of salvation ng ating Panginoon, pray with me at receive ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay. Let us pray. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo ako. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo aking buhay. At baguhin mo ako. Panginoong Jesus, ikaw na aking Panginoon. Diyos sa tagapagligtas. Salamat sa pag-ibig mo. At sa sakripisyo mo. Sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala ako na nabuhay ka muli
na nabuhay ka muli pagkatapos ng 3 araw pagkatapos ng 3 araw upang ako'y bigyan ng kaligtasan. upang ako'y bigyan ng kaligtasan. Habang nandito ako sa lupa, Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago. tulungan mo ako magbago. Panginoon, Panginoon, nananampalataya ako sa iyo. nananampalataya ako sa Ang buhay ko ay sa iyo na. ang buhay ko ay sa iyo. Ito ang panalangin Ito ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Amen, amen, at amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations sir. God loves you more than you can ever imagine, and God wants to work on your life. If you want to know more about Ancient Doors Church or their faith, you're having that relationship with Jesus Christ, reach out to us in our social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.